I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said, and today I'll walk beside him, for he knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is silver line. There the sun is always shining. Gabi, absat, maayong gabi mga kaisonan, maya pa bengi ka rin kapatid. Alam po niyo yung awit na yan, paborito po yan ni Brother Roddy Gumpat. Yan, pagka
Inaawit niya yan. Maganda naman po yung mensahe na yan. Talagang totoo po yan. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Hindi nga natin alam kung ano mangyayari sa atin sa araw-araw. Kung mamaya, bukas, hindi natin alam. Ang Diyos lamang po ang may hawak sa ating buhay. Ganon din po ang ating mga pinag-aaralan sa aklat ni Isaiah. Dito natin nakikita na ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Kahit ang mga bansa, meron siyang kapangyarihan. Kaya lang, siyempre, meron siyang layunin sa mga bagay. Kaya kailangan tayo magtiwala sa Kanya, sa Kanyang mga layunin. Kaya nga po sa Old Testament, ang pinakabuod ng Old Testament ay ang ating Panginoon. Ito yung paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga po itong bansang Israel na nagkasala, pinarusaan, bumalik sa lupain nila dahil kinakailangang may preserve ang bansang panggagalingan ng ating Panginoon, ang layunin niya. At napapansin po natin na matupad ang layunin ng ating Panginoon, itong bansang matigas ang ulo sa mga panahon, tinakwil ng Diyos bilang kanyang bayan at ang iglesia ng ating Panginoon ang kanya naging bagong kaharian. So dito po sa ating pag-asa Isaiah chapter 46, ito po ay maikling kapitulo lang, binubuo ng 13 talata. Ito pa rin ay pagpapakilala ng Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan sa Babylon. Maalala po natin yung pinag-aralan natin kagabi na si Cyrus. Hindi po siya sumasamba sa tunay na Diyos. Siya rin po katulad ng mga taga-Babylon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa katunayan, ang mga Diyos-Diyosan ng Babylon ay siya rin ang Diyos-Diyosan ni Cyrus. So siya, general area na yun, iyon ang kailang mga Diyos-Diyosan. So ngayon po, makita natin ang Diyos, ang Panginoon, ang palagi nang umiiral, ang simula at ang wakas, ang una at ang pinakahuli, laban sa mga Diyos-Diyosan ng Babylon. Masaya, tuloy na po tayo. Tingnan po natin sa Tagalog, bago natin ituloy, basahin sa English, 46. Ito pong makikita natin. Si Ben ay nagpapatira pa. Si Nebo ay yumuyukod. Ang kailang mga Diyos-Diyosan ay pasad ng mga baka at mga hayop. Ang mga bagay na ito na inyong daladala ay mabigat na pasan sa pagod kanya. Kahit hindi po natin alam ang kalimbawa, ito lang unang bersikulo makikita natin. Para nagpapakilala kung anong klase mga Diyos-Diyosan, ang mga Diyos-Diyosan sa Babylon. Makita nyo. Walang pinagkaiba po sa mga Diyos-Diyosan sa panahon natin ngayon. Baal bows down, Nebo stoops. Their idols were on the beast, on the cattle. Your carriages were heavily loaded, a burden to the weary beast. Verse 2. Sila yumuyukod, sila nagpapitarapang magkakasama, hindi nila may niligtas ang pasan, kundi sila may tutungo sa pagkabihan. They stooped, they bowed down together, they could not deliver the burden, but have themselves gone into captivity. So ito pong si Bel, ito po ay kamukha, ito ay galing sa mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Kanaan, Canaanite, si Baal, Bel. Magkalapit diyo ba? Nang salitang ito, ang ibig sabihin, Lord or Possessor. Yan ang ibig sabihin ng salitang Baal o Bahal. Tingnan, Bel. Ganyan. Ito yung pangkaraniwang pangalan ng Diyos-Diyosan ng pangalan ni Marduk. Hindi ba nakita natin sa pagkaan natin nung isang gabi, Marduk ay sumasamba si Cyrus. So ito yung pangkaraniwang pangalan ni Marduk, Bel. Ganyan. Na ito'y galing sa Diyos-Diyosan ng Kanaan na Baal. Ganyan. Si Nebo, siya po'y anak ni Marduk. Nang ibig sabihin po ng Nebo, Diyos ng karunungan at kaalaman. God of wisdom and learning.
Ito po yung patron god ng mga namamahala sa Babylon. Ang kanilang mga pangalan ay nakakabit itong pangalang Nebo. Tingnan niyo una. Nebo-Polazar, kanya. Nebuchadnezzar, Nabonidus. Nandoon yung pangalang Nebo, di ba? So yun ang kanilang paboritong Diyos. Kaya pati pangalan nila ay kaakibat doon sa Diyos-Diyosan nila. Binanggit po itong mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan na ito. So yung mga idol, so yung mga Diyos-Diyosan, meron silang pagkakaiba sa kanilang sa isa't isa. They have distinction among themselves. At meron silang inilalarawan itong mga Diyos-Diyosan na ito. What they represent. In other words, itong mga Diyos-Diyosan na ito may pagkakaiba sa kanilang kung anong kailang gustong ipakilala. What they represent. Hindi katulad sa tunay na Diyos. Walang distinction sa kagustuhan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Sila nagkakaroon ng pagkakaisa. Pero ito mga Diyos na hindi gano'n. Meron silang pagkakaiba. At hindi katulad ng tunay na Diyos. Si Bel bows down. Ganyan. Si Bel ay nagpapatira pa. Ito'y nagpapakilala ng kawalan ng helplessness. Yung wala ka lang magagawa, helplessness. Ganyan. So yung muyukod kayo. Yun ang pinakikilala po ng pangungusap na yun. Siya po ay helpless. Kaya siya yung nagpapatira pa. Kung ating iaahambing sa Diyos. Ang Diyos hindi helpless, di ba? Kailan pa man, wala tayong makikita sa Biblia ng Diyos ay helpless. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay napatunayan niya sa iba't ibang pagkakataon. Dito mga Diyos na ito, hindi, di ba? Kaya sila napatunayan dahil wala naman sila nagagawa. So si Bel daw ay excuse me, sa una, ay ang mga Diyos-Diyosan ay pasan ng mga baka at ng mga hayop kanya. Mga bagay na ito inyong dinadala ay mabigat sa pasan sa pagod. So ito pong mga nagdadala yung mga hayop ay napapagod kanya. Itong mga Diyos-Diyosan, hindi katulad ng Diyos. Ang tunay na Diyos ay buhay. Kaya sabi si Ezekiel, sabihin mo sa Israel, ako'y buhay. Kanya. Bakit yung sinasabi yun? Sapagkat in contrast sa mga Diyos-Diyosan na walang buhay. Ang Diyos ay buhay. Kanya. Kaya nga po doon sa 1 Timothy, the Church of the Living God. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Kino-contrast doon sa mga Diyos-Diyosan na walang buhay. Kaya pag nakikita natin living God, ganyan, ito'y nag-emphasize na hindi siya katulad ng mga Diyos-Diyosan na walang buhay. Inanimate. Sapagkat sila'y ginawa. Dahil wala silang buhay, hindi sila makagalaw, so sila'y dinadala. At ang mga hayop na nagdadala ay mabigat sa kanilang pasan. Baliktad yan, di ba? Ang tunay na Diyos, siya nagliligtas. Kaya din natin makikita, paulit-ulit, the Lord your Redeemer. The Lord your Redeemer. Bakit siya nakapagliligtas? Ito mga Diyos-Diyosan, silang nililigtas. Dinadala nga eh. Ang bigat nga sa likod. Sa likod ng mga nagdadala. Ibig sabihin, kung ating lilinawin, ito'y mahabang paglalakbay. Kaya nabibigatan yung mga nagdadala mga hayop. So itong mga Diyos-Diyosan na ito, pabigat sila. Imbes na sila'y tagapagligtas, sila'y pabigat. So parang dinadala sila sa malayong lupain kanya. Binubuhat sila. Hindi sila nagliligtas, silang binubuhat. At silang dinadala kanya. At sila po'y dadaling kaya sa pagkalipin kanya. O sa pagkabihag. So, anong klaseng Diyos-Diyos niya, no? Imbes na sila maging kaparaanan para maligtas sa ang kanilang ang sumasamba sa kanila, ay yung sumasamba, pati yung sinasamba, ay kapadadali sa pagkapihan, ganyan. At walang magagawa yung mga Diyos-Diyosan laban sa pagkapihan.
ang kabaligtaran po sa Diyos dahil sila ang tunay na Diyos. Sabi niya, binanggit sa Isaiah 39 na sila dadalhin sa pagkabihan, kanya. Huwag kayong mag-alala, kanya. Hindi kita pababayaan, kanya. Sabihin, ang Diyos ay magliligtas pa rin sa kanila. Ito po ay sa ikatlong kay kalima. Yun din ginako sa bayan ni Jacob o lahat ng nalabi sa bayan ni Israel na kinalong ko mula sa iyong pagsilang na dinala mula sa sinapupunan. At hanggang sa katandaan mo ay ako siya. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at dadalhin kita. Aking dadalhin at ililigtas ka. Kanino niyo ako itutulad at iahambing ako upang kami ay maging magkatulad. Listen to me, Jacob, o house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel. Makita nyo yung nalabi. Doon sa nung nadali po yung Northern Kingdom, ang natira at Judah. At pagpunta sa pagkalipin, hindi lahat ng ay babalik. So meron nalabi doon sa may matitira yung nalabi doon sa nabihan. Listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, who have been upheld me from birth, who have been carried from the womb. Even to your old age, I am He. Yung sinasabi noon, hindi siya nagbago. Buhat ng panahon kanya na siya ay mula pa ka sa sinapupunan. Hindi siya, doon pa lang sa pagpoporma sa bilang bansa kanya, hanggang sa pagtandama ko nga kanya. Very significant po yan. Dito po sa Tagalog, hindi mo na makikita yun. Sabi dito. Hanggang sa magkauban, idadalhin kita kanya. Dito naman, even to your old age, I am He. And even to gray hairs, I will carry you kanya. So, hindi siya nagbabago. Di ba? Even to your old age, I am He. And even to gray hairs, I will carry you. I have made, and I will bear. Even I will carry, and will deliver you. To whom will you liken me? And make me equal and compare me, that we shall be alike. So ito rin po yung challenge. Ang tinutukoy nito, tinatanong niya bansang Israel. Saan mo kitutulad kayo? Sa pagkakataon na ito, di ba, bansang Israel sumasama sa mga Diyosan? So parang ito ay indirect na patama sa kanila. Tandaan mo kanya, ako lumikha sa iyo mula nung una hanggang sa kayong katandaan kanya. So listen kanya. Sa Tagalog kanya, inyong dinggin ako kanya. Dinggin. Ang ibig sabihin, ilagak mo yung pakinig saan kung anong sasabihin. Unawain mo kanya kung anong sasabihin. Ang Diyos ay nagsasalita. Pakinggan mo ko kanya. So, siya buhay. Kasi siya nagsasalita. Paano yung mga Diyos-Diyosan? Dahil hindi sila buhay. They are inanimate. Wala silang buhay. Hindi sila nagsasalita. Pero ang Diyos, makinig ka kanya. Siya nagsasalita. At meron siyang sasabihin. Yung mga Diyos-Diyosan, meron ba silang sasabihin? Wala silang sasabihin. Hindi naman sila nagsasalita. Ayun ang problema doon. Hindi naman sila nagsasalita. So dito po, kung babalikan po natin, makikita mo, sabi natin, I am He. Yun po ay katumbas ng YHWH, the eternally existing one. Ako kanya ang gumawa sa iyo, mula pa sa sinapupunan ng kanya. Hindi pa sila bansa, nagsisimula pa lang sila, siya ang gumawa kanya. Kalimutan ko na po, eksakto bilang nila eh. Wala silang 70. Nung sila pumasok sa Ehipto. Wala sa bilang na yun, sila pinarami ng Diyos. At natakot ang mga taga-Ehipto, mas marami pa sila sa ating kanya. Kaya nga po sila ginawang alipin para yun ang dahilan para hindi sila dumami. Dumami pa rin sila. Habang sinasaktan sila, dumadami pa rin sila. Hanggang sa magkaroon ng mungkay na patay ng lahat ng panganay o lahat ng mga lalaking ipapanganak na Hebreo para lang mapahinto ang pagdami nila. Sino gumawa ng Diyos? Sinadar mo, hindi nagbagong Diyos. Siya na Diyos pa rin, kanya. Hanggang sa magdamara ng panahon, siya pa rin yun. Diyos na hindi nagbabago. So, kanino niyo ako itutulad kanya?
sa mga Diyos-Diyosan. So magkaroon ngayon ng paghahambing. Paulit-ulit po ito, di ba? Ine-emphasize kasi ng Diyos. Mayroon pa kasi pagkakataon ng Israel na magsisi. At kung sila magsisisi, siyempre hindi na sila parunusaan. Ayaw ng Diyos yun, as much as possible. Kaya lang, siyempre, kung yun ang hindi gagawin ng bansang Israel na makinig sa Diyos, ay tutuloy ng Diyos yung plano niya. So, mayroong contrast between Jehovah, ang tunay na Diyos, YHWH, Yahweh, kung ibang sanin, at ang mga Diyosa, ang mga idolo. Tandaan natin, yung sa binasa natin, ang mga idolo ay dinadala ng mga hayop. Silang dinadala. Paano yung Diyos? Siya nagdadala sa Israel. Di ba? So, sa binasa natin dito, sabi niya, dinadala na sila ng Panginoon buot pa sa kanya sa pagsilang mula sa sinapupunan kanya hanggang sa kanilang pagtanda kanya. At sa verse 4, at hanggang sa katandaan mo ay ako nga. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita kanya. Sino nagdadala sa bansang Israel? Ang Diyos. Sino nagdadala sa mga Diyos-Diyosan? Ang mga hayop, malaki pagkakaiba. Isipin niyo ang galit ng Diyos kung bakit ang tao ay sasampalataya sa isang walang buhay na hindi nagliligtas at siya pa dinadala. Samantalang ang makapangyarihang Diyos sa kanyang bayang Israel na sumabas sa Diyos-Diyosan, siya nagdadala sa kanila. Hindi ba? Mapapasin natin sa Deuteronomy, kaya dinala kita ng makapangyarang bisig kanya. So, dinala sila ng Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan, ang dinadala nila, wala. Sila dinadala. So, wala silang kapangyarihan. Maliwanag po yan. Napakaliwanag po, no? Di ba? Bakit ang tao na merong katalinuhan at karunungan, bakit sila naloloko sa ganong klaseng pagkakataon? Yun ang kinasasakit ng loob ng Diyos. Binigyan ng Diyos ang tao ng karunungan at kaalaman na kahawig ng Diyos. Di ba ang tao nila sa larawan ng Diyos? Ang Diyos ay may kaisipan, ang tao may kaisipan. Bakit hindi makita ng tao yung kahangalan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Tingnan nyo, bilang halimbawa na siya dinala ng Diyos. Dito po sa Exodus chapter 19 verse 4. Bumalik tayo sa mga ulang aklat ng Biblia. Sa Exodus chapter 19 verse 4. Basahin natin ano po. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Egyptyo at kung paano dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo nilapit ko sa akin. Dinala ko kayo kanya. Alam nyo, itong maganda sa figurative language. Hinalintulad niyang ginawa ng Diyos, dinala sila sa pakpak ng agila. Siya natin nakita yung napakalaking agila dinala ang bansang Israel. So, isa sa mga rules ng interpretation, if it is impossible, then it is figurative. Impossible yun. So, ito po hindi literal. Kung titignan natin ang pakpak ng agila, sa lahat ng mga hayop o mga ibon, kasi po sa pampangan ng ibon, ayop. Hindi po hayop. Ayop, walang age. Ibon yun. Ito may pinakamalaking pakpak. Sa prinsipyo ng paglipad, the bigger the wing, the bigger is the lift. Sabi, kasi ang lumilipad ang eroplano dahil sa lift sa ilalim ng kanyang pakpak. So kung maraming tinatamaan yung hangin sa pakpak, mas lilipad siya kaysa maliit ang tinatamaan niya. So the bigger the wing area, the bigger is the lift. Ito'y galing po sa prinsipyo ng agila. So ibig sabihin, ang pinakamakapangyarihang pakpak sa mga ibon ay ang agila. So para kayo kayang dinala ko sa pakpak ng mga agila kanya. Ito po ang advantage ng, minsan nanonood tayo sa National Geographic, makikita mo ang paglipad ng agila, hindi man gumagalaw yung pakpak niya. Paano siya nakakalipad na hindi gumagalaw yung pakpak niya? Dahil napakalaki ng pakpak niya. Sapat yung lift ay galing sa ilalim ng pakpak. Yan ang nagpapalipad sa kanya. Dito rin po sa Deuteronomy, chapter 32, nung malapit na silang pumasok sa lupain na ipinangako sa kanilang Diyos.
sa pamamagitan ni Abraham. Dito sa 32 verse 11, basahin po natin. Gaya ng agila na ginagalaw ang kanyang pugad, na pumapagaspas sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak at kinukuha sila, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ganon ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Dinala ko kayo ng aking kapangyarihan. At hindi pwedeng itatuwayan ng bansang Israel sapagkat alam nila yun. Halimbawa, yung mga ninuno nila, alam nila yun. Yung mga pinanganak nila, alam nila yun. Kung noon na nakasulat. Katulad po ng isang ama na nagdadala sa kanyang anak. Yun ang malasakit ng Diyos sa kanyang bansa. Dito sa Deuteronomy, chapter 1, verse 21. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa. At sa ilang, na doon ay inyong nakita kung paano dinala kayo ng Panginoon ng Diyos, na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak. Sa lahat ng daang inyong nilakaran hanggang sa makarating kayo sa daang ito. Alam ko yan, dahil ako may karoon ng anak. Dinadala mo, papasanin mo yung anak mo hanggang sa makarating kayo. Di ba ganun ang ginagawa ng mga ama? Kaya malakas yan eh. Dinadala mo, papasyanan mo yung anak mo sa likod mo. Yung alaalala ko nung kaming maliit pa, 3 kami, sunod-sunod eh. May naka sa ulo, tapos meron siyang dinadala, tapos meron siyang inaakay, 3 kami. Eh, ganun ang ginawa ng Diyos sa kanyang bansa. Ang una na po. Sana magkarinigan pa tayo. Dito po sa Isaias, chapter 40, mas malapit ako kaysa sa ulan. Isaiah chapter 40, verse 11, ito rin po ang ating tingnan. Ano po? Kanyang pakakainin ng kanyang kawan na gaya ng pastol. Kanyang titipunin ng mga kordero sa kanyang bisig at dadalhin sila sa kanyang kantungan at maingat na papatubayan yung may mga anak. So ilalawan po natin, ang Diyos dinala niya ang kanyang bansa sa lahat ng pagkakataon. Mula sa simula hanggang sa kanyang katandaan kanya. Ang mga Diyos-Diyosan, sila ang dinadala. At sa pinakamataimtim, pinakamataas, at pinakamarangal na kahulugan, dinala ang Israel ng Diyos sa kanyang puso kanya. Sa gitna ng kanyang dakilang pagmamahal sa kanyang bayan. Bakas, Isaiah chapter 63, verse 9. Basahin po natin. Hindi tayo matatalo niyan. Lalakas lang po natin ang ating boses. Meron lang tayong background sa bubungan. Lakas ng ulan. Kaya Isaiah 63, verse 9. Ito po ang ating mababasa. Sa lahat nilang pagdadalamhati ay nadalamhati siya. At iniligtas sila ng anghel na nasa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay tinubos niya sila. Kanyang itinaas at kinalong sila sa lahat ng mga araw noong una. Dinala sila sa puso ng Diyos. Sa kanyang pagmamahal, sa kanyang bayan. Di ba? Ay mga Diyos-Diyosan, walang dinala. Dito po ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Diyos-Diyosan at ng Diyos. Wala sa mga Diyos-Diyosan, wala sa mga Diyos-Diyosan na nakilala ng tao ang katulad ng Diyos at mayahambing sa Kanya. Wala. Yun ang problema doon. Kasi mga Diyos-Diyosan, hindi uobra sa Diyos. Ang Diyos hindi katulad ng Diyos-Diyosan. Eh, sabi nga, ulit-ulit na lang, ang mga Diyos-Diyos na walang buhay, ang Diyos ay makapangyarihan. Di ba? Balik po tayo sa Isa-6. They lavish gold out of the bag and weigh silver in the scales. They hire a goldsmith and he makes it a god, small g. They prostrate themselves. Yes, they worship. They bear it on the shoulder
They carry it and set it in its place, and it stands. From its place it shall not move. No one cries out to it, yet it cannot answer, nor save him out of his trouble. So, ito ang problema ngayon. Ang mga Diyos-Diyosan, ginagawa sila. Mamahalin po. Tingnan po ninyo, gold and silver, verse 6. Siya'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan na nagsisiyo pa sa mga panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. O sila nagpapatira pa at nagsisamba. Ipinapasan nila yon sa balikat. Dinadala nila yon, inilalagay nila yon sa kanyang lugar at yun ay nakatayo roon mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. O may dadahin sa kanya, gayon may hindi siya makakasagot. O makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagabagan. Ito po, napakasimpleng maunawaan ito. Ano po? Ang mga Diyos-Diyosan, usually ito'y mahal, mamahalin niya. Ginto at pilak eh. Ginagawa nila. So gagawin nila yan ng isang panday ginto. Hindi nga po blacksmith eh. Goldsmith. Ay yung sabi ng smith, tagagawa. Blacksmith, yan ang tagagawa ay galing sa bakal. Goldsmith, yan ang tagagawa galing sa ginto. Tinsmith, yan ang tagagawa galing sa tin. Lata. Yung mga gumagawa ng palanggana noon, kung saan naglalaba yung mga babae, tinsmith yun. So, tignan nyo. Gumagawa sila ng mga Diyosan. Pagkatapos silang ginawa, sila nagpapatero pa at sumasamba. Katulad ng ginagawa ng Basag Israel, sumasamba sa tunay na Diyos. Ang pagkakaiba lang, pag tayo po ay meron pong relihiyon ngayon na gano'n ang ginagawa, nagpo-posisyon sila. Dinadala rin po nila, di ba? Hindi kaya nila nababasa ito? Kung mababasa mo ito, hindi ka magpapatuloy ka ba sa paniniwala sa gano'n? Walang pagkakaiba yung mga Diyos-Diyosan ngayon sa mga Diyos-Diyosan noon. Mamahalin, ginawa ng tao, dinadala sa kanilang mga balikat, at tinalagay sa kung saan siya dadalhin na nakalagay. At di na siya gagalaw doon. Ngayon kung mananalahin ka doon, hindi naman sasagot. Hindi ka rin niya maliligtas. Nakasulat ito. Kaya nga po, hindi tayo nagtataka na ipinagbabawal nila basahin ng Biblia. Dahil kung ang isang tao po ay maunawa nilang Biblia, at mababasa nila ito, may kukumpara sa kanilang ginagawa. Aalis sila. May naitanong po ni Brother Randy Shenis, bakit pinapatay nila yung nagsasalin sa Biblia mula sa Greek o Latin patungo sa English. Dahil pag nabasa ito ng mga ordinaryo, aalis sila. Kung sila nag-iisip. Hindi pa pareho-pareho. Wala pa, pinaprosesyon din eh. Dinadala rin. Meron silang lugar, meron di silang lugar. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila nagsasalita. Nalala ko po na ako'y maliit. Dinadala ko ng nanay ko doon sa Apo kanila, sa Mayangiles. Natatakot ako doon eh. Dahil itim, kulay itim yun. Tapos pupunasan niya, ito punasan sa akin. Doon pa, hindi ko na gusto yun kasi takot ako sa lugar na yun. Parang libingan ka ako ito ng mga hindi gumagalaw ako. Nung maliit ako eh. Hindi sila gumagalaw. Pero nagtitiwala yung mga tao doon. Dito po makikita natin, dito sa mga talatang ito, ang kawalang halaga ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. At ang pagsamba sa kanila. The futility of idols and worshiping them. Ginawa mo lang, pinagawa mo lang, sasambahin mo. At wala naman silang magagawa para sa iyo. Di ba? Hindi nila nakikita yun. Sila po'y ginawa at sila'y dadalhin. Hindi sila makagalaw eh. So kailangan mo silang dalhin kung kailangan mo silang dalhin kung kailan sila dapat dalhin. Kung saan. Di ba? Doon sa gano'n, doon sila dadalhin. So hindi sila makakapunta sa sarili nilang paa.
Pero, napakahalaga nila, sa gold at saka silver, at sila'y sasambahin at pagyuyukuran, pero hindi sila, yung mga sumasamba sa kanila, hindi naman sila maliligtas ng mga Diyos-Diyosa na ito. Kaya dito yung significance, bakit inuulit ng Diyos, Lord God, your Redeemer. Lord God, your Redeemer. Kanya. Listen to me. Kanya. Yun po ay emphasis para makita ng bansang Israel na itong mga Diyos-Diyosa na kayo na naihibangan kung sambahin kanya ay walang kwenta. Hindi ako katulad nila kanya. Wala kayong maitutulad sa akin sa mga Diyos-Diyosa na ito. Kanya. Yun ang, kung tayo ang Diyos, ginawa mo yung tao, ginawa niya siya ng karunungan, nakita niya ginagawa mo, napatunayan mo ang iyong kapangyarihan, at ang magmamalasakit sa kanya, tapos sasaba pa siya sa isang ginto o pilak na walang isip at di nagsasalita, hindi ka magagalit. Lagay natin ang ating sitwasyon sa Diyos. Magagalit ka. Ang iisipin mo, na maglas itong nilalang ko na ito. Binigyan ko siya ng karunungan, hindi niya ginagamit. Yun ang galit ng Diyos, di ba? Kaya pinipilit niyang emphasize. Kahit yung mga Diyos-Diyosa yung mga sinasambang ng mga Diyos-Diyosa ng sasakop sa bansang Israel, ang Babylon, ito mga Diyos-Diyos na ito ay hindi maihambing sa akin, sabi niya. Verse 8, inyong alalahanin ito at maging tiyak. Isaisip niyo ito ninyo uli, kayong mga masuway. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, ako'y Diyos at walang gaya ko kanya. Remember this, and show yourselves men. Ito, paborito ito ni Rupert. Di yata nakikinig si Rupert niya. Quit ye like men. Kanya. Yung ulang King James verse of Corinthians. Ang ibig sabihin, pakita niyong lalaki kayo. Kanya. Show yourselves men. Recall to mind all you transgressors. Remember the former things of old. For I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I am, present tense. So, hindi siya nagbabago sa Diyos. Remember this, alalahan niyo ito kanya. Ano? Yung sinabi niya tungkol sa kanya, noong nakaraan, at sa mga Diyos-Diyosan. Ang tao po, hindi katulad ng hayop, meron siyang kakayahan na makaalala. Ilagay natin yung impormasyon sa ating isip. At tayo po ay magbulay-bulay at magkaroon tayo ng katwiran dahil sa ating kaalaman. So, kanya, narinig ito sinabi ko noon, kanya. Naalala nyo, kanya. Pag sinabi ko sa akin at sa mga Diyos-Diyosan, yung sinasabi niya. Hindi pa nyo naisip, kanya. Ang pagkakaiba ko sa kanila. Yun ang sinasabi ng Diyos. Show yourselves men, kanya. Ang lalaki, matatag. Pag sabing magpakalalaki ka kanya, ano ibig sabihin? Magpakatatag ka kanya. Panindigan mo. Yan ang lalaki. Paano ito? Bakit sinabi na Diyos, show yourselves men, sapagkat ang Israel ay papaling-baling sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. At ang isang tao, lalaking matatagan niya, siya pwede mga tuwiran, at kapag ka nakita niya kung anong totoo, siya po ay sasagot sa tamang paraan. O siya po ay magre-respond sa tamang paraan. So, kaya nga nagsasalita ang Diyos sa kanyang bayan. Mag-isip kayo kanya. Kaya sabi niya, show your souls man. Hindi yung, dito ka. Bukas, dito ka. Balik ka na naman. Dito ka. Hindi lalaki yun. Magpakalalaki kayo. Kanya. Ano ba yung totoo kanya? Hindi na sinasabi ng Diyos. Masuwain, transgressors. Ang ibig sabihin po ito sa wikang Hebreo, ang transgressor, you have cast off your former allegiance.
Tinanggal mo yung dating katapatan. Kanya. O ikay naging magsik laban sa namumuno sa'yo. Yan ang ibig sabihin ng salitang ito. So ang bansang Israel ay naging magsik laban sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan. Nagimagsik kayo, kanya. Transgressors, yun sinasabi niya. Nagimagsik sila laban sa Diyos. Sila po, ang bansang Israel, sila po ay ganito ang makikita natin. Kasama sa Diyos. Kasama Diyos, kasama sa Diyos. Kasama Diyos. Ito mga taong ito, sila rin ang nagimagsik laban sa Diyos. Kaya sila'y parurusahan sa Babylon. Kaya kung sila magpakalalaki at sasamba sila sa Diyos, anong implikasyon nun? Sila magpakalalaki at hindi na sila sasamba sa Diyos, anong implikasyon nun? Hindi sila magiging alipin sa Babylon. Di ba? Sapagkat sila naging magsik laban sa kanilang sa tunay na Diyos. The former things, kanya, remember the former things of old, kanya. Kung anong sinabi at ginawa ng Diyos noong mga nakarang panahon, ay nagpapatunay kung sino siya. Nakita yan ng bansang Israel, di ba? Nakita nila nangakong Diyos kay Abraham, tinupad ng Diyos. Inihanda siya, tinupad niya. Inihahanda rin ng Diyos sa bansang Israel sa kaisipan na pagdating ng tagapagligtas ng ating Panginoon. Kasi makita niya kung noong nakarang panahon, may siya sinabi at ginawa niya. So kung meron siyang sasabihin ngayon, sa pag-inaharap, gagawin pa rin niya yun. Di ba? So kung ibig sabihin, kung may nakita siya noong nakarang panahon, sinabi ng Diyos at ito'y kanyang tinupad, nagpapakilala na siya tunay na Diyos. Kung iambig sa mga Diyos, hindi man sila nagsasalita. Ina-emphasize siya ng ating Panginoon. Di ba? Makikita natin. Sa yung Elohim. Yung El, kanya, the mighty God of strength. Yun ang sabihin, makapangyarang Diyos ng lakas, kanya. Elohim, kanya. Ito po ay plural. The perfect divine beings united as one. Yung mga sakdal na persona na nasa kalagay ng pagka-Diyos na nagkakaisa bilang isa. Yan ang tunay na Diyos. Dito makikita natin, singular, ganyan. Nagpapakita ng pagkakaisa. Yung tatlo nagkakaisa. I am God. Ulitin na, maganda yun eh. Wala na kayong maiambing sa akin. Ganyan, di ba? Sa verse 9, inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Kung yun ay dinidiin ng Diyos sa kanyang bayan, at maniwala ang kanyang bayan, susunod sila sa Diyos. Kaya nga po, itong makita natin na sabi mo, ako'y sumasampalataya sa Diyos. Hindi mo namang ginagawa yung sinasabi ng Diyos. Ikay nagtatatag ng sarili pangangatwiran, hindi ka sumasampalataya sa Diyos. Katulad ng bansang Israel, di ba? Verse 10. At malapit na tayo. May silang po ito eh. Na nagpapayag ng wakas mula sa simula. Pwede mo natin gawin yun, mga tao. Na makikita mong simula, malalaman mo rin ang wakas. Hindi siya lahat ng pagkakataon. Sa Proverbs chapter 14 verse 12, maliwanag yun. Tsaka sa Proverbs 16 verse 13, doon nagkakamali. May daan na tila matwid sa isang tao, so yung simula matwid. Pero ang dulo niya, daan naman kamatayan. Pero yung conclusion niya, hindi pala matwid. Pero yung Diyos, hindi. So, nalalaman niya, nagpapayag na wakas mula sa pasimula. At mula na mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabing ang layunin ko ay may tatatag at gagawin kong lahat ng aking kaligayahan. Kaya nga pong Diyos, marami yan sa mga propeta. Past tense, hindi pa nangyari.
Pero past tense, nangyari na. Bakit? Sapagkat tiyak na mangyayari. Bakit? Sa Diyos na makapangyarihan. Nagtataka po tayo. Sabi niya, I have redeemed you. Kanya. Hindi pa nangyari yun. Hindi pa kasi na naging alipin. Paano silang tutubusin? Pero tapos na yung pagtubos. Dahil pinakikita lang ng Diyos sa kanyang bayan, ako ang Diyos, makapangyarihan. Pag sinabi ko, mangyayari kanya. Hindi natin pwede sabihin yun. Hindi tayo nga, hindi natin alam kung ano mangyayari. Declaring the end from the beginning, and from ancient times, things that are yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Right? Psalm 115, verse 3. At ginagawa niya ang kanyang ibigin kanya. So dito po, napatunayan ng Diyos na siyang tunay na Diyos sa paanong paraan. Na ipapakilala na niya ang mga bagay bago sila mangyari. Sinasabi na ng Diyos sa mga bagay bago po ito mangyari. Daang taon bago po ito mangyari. Sinasabi na niya. Sinong Diyos ang makakagawa nun? Wala kang taong makakagawa nun. Sinasabi na niya mangyayari pa yung mga bagay na panginaharap. Sino makakagawa na sa mga Diyos? Kahit nga sa mga tao, hindi natin magagawa yan. Yung mga nanguhula lang talaga yun. Hindi siya nakakasamba lang. Kasi meron akong asawa ng tito ko, manguhula. Tinanong ko siya, paano ka nanguhula? Napakagaling mo ka. Simple lang yun. Kausapin mo yung tao kanya. Magbibigay siya ng informasyon, hindi niya nalalaalata. Gamitin mo yung informasyon na yun pag ikay nagsalita kanya. O kinukwento nga muna kanya. Ganun pala yung mga manguhula. Kaya pag siya, nakakasama sila. Kasi meron ng informasyon sinasabi sa kanila. Makikita nyo, ang Israel po yung papatunayan. Dahil nakasulat sa Genesis, di ba? Na pinangako ang Diyos kay Abraham na siya magiging dakilang bansa. At ito'y tutuparin niya sa pamagitan ng pagpapalayas sa mga Morita kanya hanggang sa kasalukuyan. Yung mga Morita, pinalayas, yung mga nakatira sa kanan, pinalayas kanya. At ito'y natupad. Ito'y sinabi niya bago pa nangyari. Namatay si Abraham, hindi niya nakita yon. Nakita si Isaac, hindi niya nakita yon. Namatay si Jacob, hindi niya nakita yon. Namatay 12 kan ni Jacob, hindi niya nakita yon. Pero yung mga nanggaling sa kanila, yan nakakita doon. So nakita ng Israel, kaya kayo ay aking mga saksi kanya. Napatunayan ng bansang Israel sa mga bagay na ginawa ng Diyos. 11. Na tumatawag ng ibong mandaragit. Ito na yung ibong mandaragit. Sino kaya po ito, mga kapatid? Galing ba ito kaya sa Pilipinas? Kasi po natin, wala pang Pilipinas. Nung libong-libong taon pa, dadaan bago magka-Pilipinas. Ito ng ibong mandaragit. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa sila. Ano mag-isabi ng ibong mandaragit? A bird of prey. A bird of prey like eagle, yan, owl, hawk. Ano ang ibig sabihin nun? Pag iba magdaragit, kukunin ka niya. Kasi bird of prey, nakita yung daga, kukunin niya daga. Hindi niya palalampasin. Ang mga agila, nakakita sila mula sa malayo. Nagtataka nga kung paano nila ginagawa. Nakita na sa malayo, bigla siyang bibilis, makukuha niya. Gumagalaw din yung nakita niya. Ganun katindi. Walang palalampasin, ganyan. Kung tumatawag ng ibang mandarin mula sa sila, ayun pala, baka naman yun. Silangan Nataong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. O aking sinabi, aking papangyarihin, aking panukala at aking itong gagawin. Kung ito po yung sinasabi galing sa Pilipinas, out of context po yun. Ang pinag-uusapan rito ay ang paglilitas ng bayan ng Diyos mula sa pagkalibing sa Babylon. Ito'y kanyang gagamitin. Kanya na parang ibang mandaragit. Mabaksik, makapangyarihan. Yun ang ibig sabihin ng ibang mandaragit.
Kung yung ibon na maliit, ay makukuha insekto. Pero ito, ibang mandaragit. Ito'y malaki. Marami itong makukuha. Bakit ibang mandaragit? Sapagkat siya mananakop ng mga bansa. Di ba? Tinaas ng Diyos ang kanyang kanang kamay, kanyang kapangyarihan, at sasakupin niya mga bansa. Ito magiging paraan para mapalaya niya ang bansang Israel at mapunta sa lupain. Ito galing sa silangan. Saan? Sa Persia. Ang Persia at ang Judah, yan ang nilakbay ni Abraham. Yan ay 1,000 kilometers, more or less. Noong panahon na yun, napakalayo po noon. Imagine niyo, ang katumbas po niyan ay mula Maynila, maglakad ka hanggang Leyte. Gano'ng kalayo yon? Malayo po yun, ha? Kung naglalakad ka lang. O kaya nakasakay ka lang sa taas ng kahit nga kabayo, mahirapan ng kabayo mula Manila hanggang Leyte, mamamatay yun, ha? Sa panahon natin, malapit lang. Magbas ka lang, ilang oras. Nalakbay ko lang po yun, 1.5 days yun, eh. Bas yun, bilis yun. Tumatakbo yun at least 80 to 100 kilometers per hour. Eh, paano yung kabayo? Hindi naman niya matatakbo yung ganun kabilis. O kaya, kalabaw pa yan, o ano. Malayo po yun. Di ba, naalala po sa Isaiah 39, sabi, tinanong ni Isaiah 65, saan galing yung tao yung ganyan? Sa malayong lupain ng Babylon. Mas malayong Persia sa Babylon. Ang Persia ay nasa silangan ng Babylon. Tignan po yung sa mapa. So yun ang may ibang mandaragit. Galing siya sa Persia. Ganyan. At ito ay walang iba kundi Cyrus the Great. Napag-alaala po natin yan. No? Siyang pinili ng Diyos. Ang Cyrus, he will overthrow Babylon. Sasukupin, tatalon niya yung Babylon. At yung Israelita ay babalik sa kailang lupain. Yan ang gagawin ni Cyrus. Si Cyrus po ay Persian. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung sinasabi ng iba kung sino yung may bumandaragit na yun. Verse 12, makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang puso. Kayo na malayo sa katwiran. Tama yun. Paano ka masa katwiran na sumasamba ka sa isang bagay na ginawa mo? Magpapatira pa ka, wala naman siya magagawa sa iyo. Anong katwiran yun? Kahangalan po yun, hindi katwiran. Listen to me, stubborn-hearted, who are far from righteousness. I bring my righteousness near. It shall not be far off. My salvation shall not linger. I will place salvation in Zion, for Israel, my glory. So, babalik na naman po tayo sa ating Panginoon. Ito ang dahilan bakit ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa Babylon at ibabalik sa kailang lupain. Para ang katwiran ng Diyos na kay Kristo, ang tunay na katwiran ng Diyos. So Romans chapter 1 verse 6, sapagkat narito nahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ito ang tunay na katwiran ng Diyos. Hindi na maging malayo. Kaya bakit? Ito yung manggagaling sa Zion. Ito yung manggagaling sa Israel. Ito ang dahilan bakit nililigtas sila ng Diyos. Hindi dahil sila matuwid. Hindi dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. Na ang binini ni Abraham, lahat ng kansa lupa ay pagpapalain. So ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Maksi lang po, alam mo, nakaabot tayo 54 minutes. John Bautista, Present. J.R. Buhay Toys. God bless, brother. God bless din po, brother. Ryan Lauder. Mapagpalang gabi po sa mga kapatid. Mapagpalang gabi rin sa iyo, brad. Rafael Ortiz. Present. Melinda Dizon. Hindi natin pinopronounce na gano'n. No? Sa atin, Dizon ka natin. Actually, letter Z. Dizon. Senis. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening, sister. Jeneline Caballo, present po. Alam pong oras na ngayon. 8:55 p.m. Si Sister Jeneline Caballo po, kilala ko po ito eh. Nakita kong lumaki. Sister Jeneline nasa Canada, sa Ontario.
Toronto. Ganyan. Siya po ay exactly 8:55 a.m. 12 hours po ang ating exact difference, time difference. So maaga po siyang nakikinig sa atin. Kennedy Pili Gambol kanya. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Mapagpalang gabi rin po, Brad. Although I know holds more, na-champion ko po yung awit na yun. Grace Tagagay. Good evening, Brad, and to all watching. Good evening, this sister. Randy Kalilong Senis, Maya Pabing, Kapatad, translation. Ito po yung Kapampangan. Magandang gabi, kapatid. Ganyan. Alam po yun, nakarating kami sa Carabao Island. Ang kanilang pagbati, mayad kanya. Mayad agabi. Mayad, ano ba yung sa amin yung nalimutan ko. Pero mayad. Para magkalapid din eh. Roel Alcaraz, President Manon. Malalaman ko rin yung Manon. Madali lang makatutol ng lingwahe. Meron Google Bird eh. Ayun po, makikita natin yung doon po sa malayong lupa, yung Babylon, mas malayo pa yung Persia. Yan, nandito yung Babylon. Ito malayong lupa na ito eh. Ito yung Persia, di mas malayo pa yun. Ang Babylon nasa silangan, ang Persia nasa silangan ng Babylon. Kung gusto nyo i-check ngayon, ang Babylon, yan ang Iraq. Ang Persia, yan ang Iran. Kung ang punto de vista sa Israel, mas malayo ang Iran sa Iraq, di ba? Pareho sila nasa silangan. Kung sabi mo pang malayong silangan niya, doon sa isang salin ng Biblia, malayong silangan, walang problema yon. Kailangan natin isipin from contextual point of view, yung geographical context ng mga tao noon ay iba sa atin ngayon. Hindi yung geographical context natin na pinag-uusapan ito, yung geographical context nila. So, walang Pilipinas na pinag-uusapan dito. According to the context, ito si Cyrus. Tama po si Brother June Bautista. Hindi mo magandang pag-aralan ito, kalat na ito. Ano po? Isa pang magandang pag-aralan, Daniel. Maganda rin po yan. Mas maiksi po yun. 12 kapitulo lang po yun. Pero may mga challenging na bahagi po doon. So ito po, si Irene Cyrus yan. 2 servant sa... O tama yun kasi ang Babylon malayong lupain. Mas malayo pa ang Persia. Di ba? O nga, yung pinag-uusapan rito, by comparison, ang malayong lupain Babylon, silangan din nyo. Balikan natin ano po. Para makita natin. Calling a bird of prey from the east. Ang Babylon ay nasa east. So ito po ay mas malapit sa Israel, relatively speaking. Ang Persia ay nasa east. Malayo pa sa Babylon. So nasa silangan siya. So yun ang pinanggalingan ng Cyrus. Ang ibang mandaragit daw si Felix Manalo, hindi po. Hindi po nila kilala yun. Alam nyo, inimbento lang po yan para mapatunayan lang po sa Pilipinas. Ang Pilipinas po, kung di po ako nagkakamali, ang Asia po ay maraming bahagi yan. Yung pong Turkey, ang tawag dyan Near East, na malapit lang sa Europe yun eh. Yung pong Saudi Arabia, Iraq, Iran, Middle East. Yung ba? Yung pong India, at saka Pakistan, parang South Asian tawag nila dyan. Pagkatapos yung Japan, Korea, China, Far East. Ang Pilipinas, Malaysia, Burma, Thailand, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Southeast. Hindi pa rin tatama. Kung malayong Far East ang pag-uusapan. So, hindi yan ang punto de vista nila, iba sa atin. Ang geography nila, limitado lang doon sa alam nilang bansa. Daigdig noon. Hindi katulad natin ngayon, nakialam na natin ang buong mundo. Noon hindi nila alam yon. Bilang example,
Bago nagalag si Magellan o si Christopher Columbus o si Magellan, nauna ata si Magellan. O mas nauna pa ata si Columbus, 14 something si Columbus eh. Nung naglayo pa itong mga taong ito, doon lang nila nalaman na paglampas mo sa dagat, hindi ka mauhulog. Dahil alam nila nun, ang lupa ay flat. Ang pinakadulo yung Spain, mahuhulog sila doon. Ay di naman sila nahulog. Tapos ang ginawa ni Magellan, siya po ay naglakbay kasi si Vasco da Gama, naglakbay siya sa ilalim po ng Africa, nakarating siya sa India. Iba naman ang style ngayon ni Magellan. Pumunta siya sa kabila, doon sa dulo ng Argentina. At nakalabas siya sa Pacific Ocean. Si Vasco da Gama, nakarating siya sa Indian Ocean eh. Nakarating siya sa Pacific Ocean, nakaabot siya sa Pilipinas, pinatay siya ni tauhan ni Lapu-Lapu. Pero si Miguel Lopez Villalobos, yun na nga hindi ko nagkakamali po. Kasama niya si Padre Pigafetta, nakabalik sila sa Spain. Ano napatunayan nila? Nagpunta sila sa dulo ng Argentina. Pagbalik nila, dinaanan ni Vasco da Gama sa Indian Ocean. Nakita nila bilog ang mundo. Doon nagbago kailang kaisipan. Ganon din dito. Mas ano pa ito, mas remote pa itong mga kaisipan nila. Dahil ang dagat lang dito, yung Mediterranean. Di ba? So, yun ang makikita natin. Malayo po, malayo. Sabi nga ni Brother Randy Calilong Senis, ang ibang mandaragit, ito raw po, hindi na mapapatunayan yun. Kung context ang pag-uusapan. Ayon sa Secretary Moffat, ang Pilipinas raw malayang silangan. Hindi. Yung nga po translation ni Moffat from the Far East, wala pa rin problema yun. Ang Babylon ay malayang lupain. Nasa silangan ang tawag mo doon. Di o Far East. Mas malayo pa yung Persia. Far East pa rin yun. Hindi yung Far East ngayon. Far East noon. Sa kailang kaisipan. So ito mahalaga. May mapa ka ng pinag-uusapan. Kaya ang mahalaga po yung Bible maps. Yung mapa ng mga pangyayari sa Biblia. Wala nga Pilipinas. Napakalayo pa noon. Si Magellan, ang unang sa mga kaisipan ng mga Westerners, yun siya ang unang nakakita ng Pilipinas. Although sa kaisipan ng mga Asians, may nauna sa kanya. Kaya lang, tandaan po natin ang ating history, palaging from the point of view ng mga Westerners. Kaya nga, Near East, malapit sa Europe, Middle East, tapos South Asia, Far East, Southeast Asia. Yun po ang makikita natin. Salamat po sa inyong mga comments. Di ba nagandang pag-aralan ito, no? Ewan ko ba, sabi nila, boring daw ang Biblia. Hindi. May interesting pag-aralan po ang Biblia. Sapagkat number 1, ito ang salita ng Diyos. Walang mali po dito. Hindi nagkakamali ang Diyos. So, maraming salamat sa inyong mga kapatid. Bakit tayo may pag-asa sa ating pananampalataya? Dahil ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. God sent His Son. They called Him Jesus.
Ganda po ang kantang yun, po. Tayo ating pag-asa ay sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Ito po, magandang, meron pa pala, ano po. Dahil po ni Brother Randy Canelo Senis, napakalinaw lang nakasulat sa Biblia. Bakit ang ibang nagpapahayag, ginugulo nila ang sinasabi ng kasulatan? Opo, noon pa po dito sa ating pinag-aaralan, kahit yung mga bansang Israel, ganoon din sila Napakaliwanag na sinasabi ng Diyos. Nakita na nila ang katunayan sa mga bagay na gawin ng Diyos. Tapos sumamba pa rin sila sa Diyos-Diyosa. Ito po, Ryan Lauder, maraming salamat po, Brad. Maraming salamat din. Ito magandang observation po ni Brother John Bautista ngayon. Kung malayo silangan ng Pilipinas, ang nagbigay na pala ng buwis noon ng Pilipinas kay Haring Asuero, kanya. Isaiah 24 verse 15. Esther chapter 10 verse. Good point. Good point po yan. O, hindi posible na po. Rachel Goto, napakagandang tao po. Yan ang ating pundasyon ng ating pananampalataya. So tayo po ay maraming salamat din, Brother Randy. Tayo po ay manalangin amang banal. Kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya, lahat ng magandang bagay galing sa inyo, Diyos. Kayo saan sa inyo lamang po kami umaasa. Ang aming buhay po ay nasa ilalim ng iyong mga kamay. Kayo po ibang puso nagtitiwala sa mga salitang iyong pinahayag. Ito ang katotohanan na magliligtas po sa amin. Nawa may gadyo sa amin ng pag-iingat. Patnubayan niyo po kami sa pamangkit ng salita. Naway huwag niyo kami papayaan sa mga araw-araw. At ingatan niyo kami sa gitna ng pangalim na ito. Dinadalangin namin lahat ng mga kapatid sa buong mundo na nakakaranas din po ng mga iba't ibang klaseng suliranin gaya gawa po ng pandemic na ito. Sana po ay magkaroon po ng kalunasan ang mga bagay na ito. Muli namin dinadalayan ng mga pamilya ng Brother Eli Buenga na umalis na po at nakarating na po sa sinabi po ni Abraham na sila'y maging matatag at makalampas po sa kanilang kawalan. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga pagkakasala at ang mga bagay ito ay aming inihingi sa dakilang ng Panginoon sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Bukas na lang po. Alas 4 at alas 8, lobby ng Panginoon. Tayo po yung muling magsasama-sama sa ating pag-aaral. Naway ingatan tayo ng Diyos. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Stay safe.